Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam ang panggigit-git ng bus na yan sa isang modern jeep sa Espanya Boulevard sa Maynila. Matapos niyan, umabante ng dalawa at ang modern jeep naman ang humabol at gumit-git sa bus. Ang kinahantungan ng away kalsadang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Pito na po ang kumpirmadong patay dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at nagdaang bagyong Butchoy at kasalukuyang bagyong Karina na nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po yan sa pinakahuling ulat ng NDRRMC. Bukod sa buhay, ilang ari-arian din ang winasak ng masamang panahon. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga residente ng Islang Puting Bato sa Maynila. Balitang hatid ni James Agustin at Bea Pinla. Pilit pang sinasagip ng dalawang lalaki ang bahay na ito matapos gumuho sa dagat sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang mga natangay na bahay lumulutang na sa dagat. Pinalikas ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente. Ang ilan, wala nang naisalbang gamit. Sabi niya, Mama, wala na ako nailigtas na gamit. Sabi niya gano'n, yung pang-eskwela ko wala na rin nahulog sa dagat. Siyempre natatakot na kami. Mamaya, kung gabi mangyari, natutulog kami. O hindi mo alam, ganyan yan pag tuwing bagyo dyan, kaya high tide, nasira talaga mga bahay dyan sa lugar namin. Kwento ng mga residente, bagamat maulan na raw umaga pa lang kahapon, hindi nila inakalang bibigay ang mga bahay. Sanay na raw kasi sila na kapag may bagyo, binabayo ng malakas na hangin at ulan ang isla. Pero bandang hapon, isa-isa nang gumuho ang mga bahay at inanod ng dagat. Nung hapon na po, mga medyo 1:00, 2:00, bigla pong humabagat. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinakaapakan po namin, nabagsak. May mga bahay po na talagang bumigay na po yung kanilang haligi. And then dahil dikit-dikit po yung mga bahay sa isla, so nagsunod-sunod po yung pagbagsak ng mga bahay na yun. Sa ngayon, 25 pamilya ang nananatili sa mga modular tent sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa barangay, isa ang nasugatan ng aksidenteng matamaan sa ulo ng matalas na bagay. Ang nai-rescue po yung talagang na ang bahay nila, yung totally damaged po. Yun po talagang dinala namin dito para po kasi may masilukan sila. Kagabi na mahagi ang Manila LGU ng mga pagkain, hygiene kits at iba pang kakailanganin ng bawat pamilyang lumikas. Ang pabugso-bugsong pagulan sa buong Magdamag nagdulot ng baha sa bahaging ito ng Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road sa Parañaque. Pasado 3:00 na madaling araw, traffic pa rin sa lugar dahil iniiwasan ng mga motorista ang baha. May mga residente na napalusong na sa baha. Maging ang gasolinahang ito, pinasok ng tubig. Maraming commuter ang walang masakyan. Ang call center agent na si Rafael, nabasa ang sapatos dahil napilitang maglakad sa baha makauwi lang sa kanyang bahay. Sobrang hirap po kasi galing ng trabaho tapos pagod pa tapos ito pa abutan ng baha. Simula nung lumakas yung ulan siguro mga around 8 gano'n hanggang siguro ganun. Kasi pagdating ng Heritage walang masakyan lahat ng jeep nakatigil. Si Joshua pinasa na ang kanyang kasintahan na si Vanessa. Pauwi na rin sila galing sa trabaho. Mahirap sir. Kasi ito hindi naman usong ng baha eh. Ako yung nag-aalo kasi pinapasan ko siya. Hanggang dito na po agad yung tubig, saglit pa lang na ulan. Inabot na rin na madaling araw sa paglalakad si Nico kasama ang kanyang katrabaho. Bitbit nila ang kanilang mga sapatos para hindi mabasa. Out po namin ng trabaho 12:00 po ng gabi. Wala na pong masakyan nun. Then nagpasya na po kami dalawa na lakarin na po hanggang PITX hanggang dito. And lakarin na naman kahit baha na rin po talaga. May ilang motorista naman na nagpalipas muna ng oras sa gasolinahan. Tumaas na siya bigla tapos di na namin in-anticipate na maabutan kami. Kaya nagpahupa na muna kami. James Agustin, Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulang Martes ang mararanasan ng maraming lugar sa bansa.
Itinaas ng Pag-asa ang orange rainfall warning sa Oriental Mindoro. Mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa gitna ng pag-uulan doon. Isinailalim naman sa yellow rainfall warning ang Romblon, Antique, Guimaras, Aklan at ilang panig ng Iloilo. May kaparehas ding babala dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Inaalerto rin ang mga residente mula sa banta ng baha o kay landslide. Tatagal ang orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 11 ng umaga. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin sa mga susunod na oras. Asahan sa ilang lugar ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa posibleng baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Ang maulang panahon ay epekto ng hanging habagat na pinalalakas ng Typhoon Karina. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 380 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Napanatili ng Typhoon Karina ang lakas nito na aabot sa 130 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Pulillo Islands, Calaguas Islands at northern portion ng Catanduanes. Base po sa forecast track ng Pag-asa, posibleng tumama ang sentro ng bagyo sa northern portion ng Taiwan sa pagitan ng Miyerkules ng gabi at umaga ng Huwebes. Bago itutuloy ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Inaiiwas munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybaying sakop ng Batanes at Babuyan Islands. Dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Karina at hanging habagat, wala pong pasok sa ilang bahagi ng bansa. Dito po sa Metro Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Navotas, San Juan, Caloocan, Parañaque at Malabon. Gayon din po sa mga lalawigan ng Bataan at Cavite. Elementary hanggang high school naman sa lahat ng private school sa Maynila ang walang pasok ngayong pong Martes. Sa probinsya ng Pampanga, online class o anumang naangkop na alternative learning modality ang ipatutupad. All levels po yan sa lahat ng public at private schools doon. Sa kanyang State of the Nation address kahapon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na banned at ipasasara na ang mga pogo sa bansa. Kabilang din sa mga tinalakay niya ang tungkol sa West Philippine Sea at ang pagtugon ng gobyerno sa problema sa droga, ekonomiya at agrikultura. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang karahasan at ang mga krimeng iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hindi na maaaring magpatuloy pa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. All POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Ang Labor Department, inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakasin ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ang tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver.
Emosyonal ang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandataang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Nino at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang mga dagdag sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag allowance sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ang pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level ng maraming estudyante sa information literacy, problem solving at critical thinking. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang access sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity. Lalo't batay sa datos ng 2022, nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected. Kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin, partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, ano mang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino, kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat na centers at pasilidad para magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan target mabigyan ng mobile primary care clinic. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa total pogo ban na utos si Pangulong Bongbong Marcos, kausapin na po natin si PAGCOR Assistant Vice President for External Communications, Catalino Alano Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Sir, nagkaroon ba ng any consultation kaya ang Pangulong Bongbong Marcos sa PAGCOR bago ma-anunsyo itong kanyang total ban? Nagkonsulta naman po ang Pangulo sa maraming sektor at kasama na po dyan ang PAGCOR sa kanyang mga ginawang pagsasaliksik para makarating sa kanyang desisyon. I see. At ano ho ang magiging unang hakbang ng PAGCOR para po maabot yung target, di ba, na end of the year dapat ho ay completely wala ng pogo? Ang prioridad po natin ngayon ay magkaroon kaagad ng pagpupulong sa mga kinatawan ng DOLE at sa ating mga economic managers para magpag-aralan kung paano mamimitigate yung
mawawala ng mga trabaho Yes, sa sir. pagbaban natin sa Pogo. Opo, 20,000 po kasi yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Kakayanin ho ba ito by the end of the year na mabigyan ng trabaho sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa DOLE? At of course, yung mga, syempre, pag-shutdown nito pong mga Pogo na ito. Yan po ang talagang pagsisikapan ng PAGCOR kasama ang ating mga kasama sa DOLE at sa mga economic managers natin na sana ay lahat ay masalo natin at walang mawalan ng hanap buhay. Opo, may paglilinaw lamang po kasi ang tawag ho ngayon ay sa Pogo ay Internet Gaming Licenses. Ito ho ay kasama, no? Iisa lamang ho ito pag sinabi nating tanggalin ng Pogo, kasama na ho dyan ang IGL. Yan po ang tinatanggap po natin yan kasi nga po wala na naman po kasi technically na POGOs kasi nung nakaraang administrasyon pa yan. Sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon, nagpalit na nga po tayo ng mga sistema at ang tawag na natin ay Internet Gaming Licensees. Okay, Internet Gaming Licensees o POGO. So wala ho tayong ipapapangbadjaan na parang na technical dahil sa pangalan, wala naman ho. Wala naman po. Wala okay. So, as we speak, sir, parang ang ating pagkakaalam, parang nasa 43 po ang may mga lisensyang POGO sa bansa. Yan pa rin ho ba ang bilang o nadagdagan ba? Yun pa rin po ang number of licenses natin. Pero bukod po dyan, meron po tayong mga 20 na service providers. So, kasama rin po yun sa maaapektuhan. Naabisuhan na po ba sila ninyong ngayon, syempre after the SONA, may mga tumawag na ho ba sa inyo? Ano ho ba ang inyong mga nagawa na? Ginagawa pa po natin yung mga necessary paperwork. I-inform po natin formally yung ating mga licensees dun sa naging desisyon ng Pangulo. So hindi naman po ganun kabilis nating nagagawa. Pero alam naman po nila na alam po natin na siguradong napanood din nila ang pahayag ng Pangulo. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin, sir. Thank you. Okay. Welcome po. Salamat din po. Yan po naman si PAGCOR Assistant Vice President for External Communications, Catalino Alano Jr. Magdamagan ang pag-ulan sa Ilocos Region na nagdulot ng pagguho ng lupa sa ilang lugar. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Rafi, Connie, simula kahapon hanggang sa mga oras na ito ay walang patid ang nararanasang ulan dito sa Ilocos Norte, dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Sa datos ng Ilocos Norte PDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa 5 pamilya sa barangay Katagtagen, Banna, Ilocos Norte matapos magkaroon ng soil erosion malapit sa kanilang tahanan. Maliban sa kanila, wala nang ibang evacuees sa monitoring. May umapaw na ilog sa bayan ng Bacara, ngunit passable pa rin ang lahat ng daanan at tulay sa buong lalawigan. Nakamonitor din at patuloy na nakastandby ang heavy equipment ng DPWH sa Pansyan, Pagudpud sa posibleng pagguho ng lupa. Posible rin umano mag-shutdown ng electric cooperative ng lalawigan sakaling lumakas pa ang bagyo para sa kaligtasan ng publiko. Samantala sa Ilocos Sur, tuloy-tuloy din ang nararanasang ulan buhat pa kahapon. 2 pamilya ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa PDRRMO, bagaman hindi kalakasan ng ulan, maaari pa rin daw itong magdulot ng paglambot at pagguho ng lupa, kaya't patuloy ang monitoring sa mga mountainous area at maging sa coastal areas. Bukod dyan, passable pa rin ang lahat ng kalsada at tulay. Connie, Rafi, panawagan ng awtoridad sa publiko, agad na lumikas sakaling makita ng posibleng pagguho o pagbaha ng lupa sa kanilang mga lugar. Connie, Rafi? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang babae matapos masunog ang ilang bahay sa Arellano Street sa Barangay Bagong Barrio, Caloocan. Mag-alas 4 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa lugar. Nailigtas naman ang isang batang lalaki na natrap sa isa pang bahay. Batay sa investigasyon, napabaya ang kandila ang sanhi ng apoy dahil ilang buwan na raw walang kuryente sa lugar. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala.
Nasunog ang ikatlong palapag ng isang bahay sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City bandang alas 10 kagabi. Nakalabas naman ng bahay ang mga nakatira. Roon, tumanggi sila magbigay ng pahayag. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at kabuoang halaga ng pinsala. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Maglalabas ng show cause order ang LTFRB sa mga kumpanya ng 2 sasakyang nagharangan sa kalsada sa Maynila. Balitang hatid ni Joseph Moro. Humarang sa Espanya Boulevard malapit sa Moraita Avenue sa Maynila ang modern jeep at bus na ito. Bumaba ang konduktor mula sa modern jeepney at kinausap ang driver ng bus. Pero pagkatapos, dinikita ng bus ang modern jeepney. Umabante ang 2 sandali pero umabante uli ang bus na hinabol naman ng modern jeep. Kwento ng driver ng modern jeep na si Ronaldo Rocco, bago pa ang eksenang nakuna ng video, hinaharangan na sila ng bus sa pagkuha ng pasahero sa may Moraita, Maynila. Hindi po kami makabari dahil kumuha siya ng pasahero niya eh. Noong makakuha siya ng pasahero, lumipat kami ng lane sa kaliwa. Ang pagkaliwa namin, pagpalit namin ng lane sa kaliwa, na paras kami paliko, sinagi niya na ako na nasabitan niya ng side mirror ko. Sa terminal ng modern jeepney, ginawa na ang nasirang side mirror at ang nabasag na tambol o fender nito. Tinuluyan niya pantanggalin yung side mirror namin. Doon na po kami nag-init sa ginawa niya. Ako daw yung may kasalanan. Sabi ko, paano kung magiging may kasalanan? Eh, ikaw itong nambangga sa amin. Ibig sabihin, nauna kayong banggain? Nauna po kami binangga. Inilagay na siya ng kanyang kumpanya sa 7 araw na preventive suspension nang walang bayad. Sinibak naman na ng kumpanya ng bus ang driver nito. Driver ng may problema. Nadamay pati yung bus na yan. Nakarating na sa LTFRB ang insidente at ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofil Aguaris III, magpapalabas ang ahensya ng show cause order sa 2 kumpanya. Base na rin doon sa nakita ko, nakikita mo yung elemento ng road rage, yung init ang ulo ng 2 driver po. It could endanger the life of passengers kung mag-escalate sa violence po yung ginawa nila. Ayon sa LTFRB, maaaring suspindihin ng 1 buwan ang parehong unit na sangkot sa girian. Pag-aaralan din kung nagsasapawan ng ruta ng modern jeep at bus na iniiwasan sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa ilalim ng route rationalization ng PUVMP, ilalagay ang mga nag-organisang mga modern jeepney sa mga lugar depende sa dami ng pasahero doon. We will evaluate kung magbabawas ka or i-reroute mo probably si jeep or si bus. Pero sabi ng parehong kumpanya ng bus at modern jeepney, kulang pa ang mga sasakyan sa lugar lalo na kung rush hour. Walang kinalaman yung ating unit. So nakita natin na may problema talaga is the individual, the driver. Baka pwede siya pakiusapan naman, yung driver naman. Tinanggal ko at sinod ko yung lisensya niya. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa balitang yan, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office, NCR. Ipinatatawag nila sa kanilang tanggapan ang mga may-ari ng modern jeep at bus sa August 7 at hinihinga ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat managot. Ito ang inyong Regional TV News. Narito na ang iba pang mga balitang hatid ng GMA Regional TV. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sugatan ang isa sa 4 na sakay ng kotseng nahagip ng tren sa Camarines Sur. Sa Lawag City naman naantala ang biyahe ng ilang motorista matapos may masunog na linya ng kuryente. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Nagliyab ang kawad ng kuryenteng malapit sa gilid ng kalsada sa Lawag City dahil sa insidente ilang motorista ang napilitang tumigil. Agad namang itinawag sa electric cooperative para maayos ang nasunog na linya. Walang nasaktan sa insidente at inaalam pa ang sanhi ng sunog. May nasunog namang poste sa Coronadal City. Sa kuha ng video, makikita pang gumapang apoy sa kabilang poste. Nagresulta yan sa halos 2 oras na brownout. Napula ng apoy at nakumpuni na rin ang nasunog na poste. Ilang kable ng CCTV ang hinila at pinutol ng isang lalaki sa isang barangay sa Dagupan City. Makikita ang paghila ng isang lalaki sa isang kable. Maya-maya pa sumampa sa pader, saka pinutol ang kable kung saan nakalinya ang 10 CCTV camera.
Matapos ng ilang minuto, dumaan ang isang tricycle. Tumalon at agad sumakay ang lalaki sa tricycle sa umalis. Nang bumalik ang tricycle, huminto ito sa gate ng sementeryo. Kita ang paglabas ng isang lalaki na tila may binubuhat papunta sa tricycle. Matapos ang ilang minuto, umalis na ang tricycle, lunan ang 3 sakay nito. Ayon sa barangay, sinadyang putulin ang linya ng CCTV upang hindi maaktuhan ang gagawing pagnanakaw ng 3 sospek. Hindi naman naapektuhan ang linya ng iba pang CCTV kaya nakuha na ng pagputol sa linya nito. Yun ang dapat nating tignan. Kasi kung mapapansin natin, nagtataka ko paano nila alam kung ano yung wirings ng CCTV namin dito. Patuloy na pinaghahanap ng barangay kung sino ang may-ari ng tricycle na ginamit sa umano'y pagnanakaw para matunton ang mga kawatan. Nahagip ng tren ang isang kotse sa Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur. Nagtamo ng minor injuries ang isa sa 4 na sakay ng kotse. Kayan kami dyan, nag-inom, tapos biglang nagkayan si na banggaan ng tren. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, hindi napansin ng driver ng kotse ang paparting na tren kaya tumuloy ito sa pagtawid sa riles. Hindi na rin ito mayatras kaya naglabasan na lang ang mga sakay at nahagip pa rin ang kotse. We are planning na magkaroon kami ng mga taong ilalagay doon sa dalawang common areas na yun. Gusto rin sana namin makipag-cooperate sa PNR kasi which is kailangan rin nila mag-deploy ng mga tao to help the 2 barangays na naka-under sa boundary dispute. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang PNR at ang driver ng nahagip na kotse. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 7 milyong pisong halaga ng hinihilalang shabu ang nasabas sa 2 naarestong sospek sa Iligan City. Sa Bacolod City naman, natagpo ang patay ang isang itim na pusa matapos umanong pagtripan ng lalaking natalo sa online game. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV sa isang computer shop sa Bacolod City noong Biyernes. Makikitang tumayo ang isang lalaking customer na naka-jacket at kinuha ang isang itim na pusa na nakapwesto sa ibabaw ng computer. Kinabukasan, natagpo ang patay ang pusa, duguan at may mga sugat sa katawan. Ayon sa mga may-ari ng computer shop at pusa, na bad trip ang lalaki dahil natalo siya sa online game at ibinaling ang galit sa pusang si Rinko. Hindi na yan nahuli kam pero may mga saksi raw. Una, bi ko na bungguan lang ginaasa kung ano bunga pero balanon gyud nga naging patay akong kuring. Di man na nila sala mo daw parehas man bala sa mga tao. Ang may mga ito man nga tawo. Hindi man na nila sala nga mo na color nila. Ginhatag sila sa Ginoo nga color. Plano nilang i-report ang insidente sa pulisya para makapagsampa ng formal na reklamo. Handa raw silang tulungan ng Bacolod City Veterinary Office at animal rights groups. Naman ang the color, does that have to do with swerte or malas? May mga iba naging siguro nga tao nga amo man nagyapon ng ilang ginapatihan or ginagamit lang ng rason para may gusto himuon niya malain. Or... Hindi pa natukoy kung sino ang lalaki. Nasirang bahay sa Lapu-Lapu City sa Cebu matapos madaganan ng gumuhong pader ng isang supplier ng graba at buhangin. Sugatan sa insidente ang isang babae. Nagdumba mighangad kay unsa baron? Baron magnay naglagubo di kay kog iring gabugno ba. Dugay man gyud nahuman kay burog inanay gali siya di nilili siya diri paglili niya diri kay pagtanaw niya diha mao naman to nakita na nga ana nagidagdagan ang katong mga buhangin ana padong diri na sa balay. Ayon sa isang residente, ngayong buwan lang may nakitang bitak sa dingding ng kanilang silid. Agad na ipinasuri ng LGU ang lugar. May natanggap na raw silang petisyon galing sa mga residente tungkol sa kumpanya. Prior sa ilahang petisyon, aduna na natay gihimong resolution prior sa ilang petisyon kay I know nga natay truck van diri niya aside na ang eskwelahan kay traffic dili gid siya recommended for stockpile. That's the reason why nga pagkuha nila sa barangay wala gid ni issue og clearance. Ayon sa isa sa mga nagpakilalang may-ari, ipapahinto nila ang operasyon ng kanilang sand and gravel company. Nangako rin siyang sasagutin nilang danyos. Pinuntahan ng LGU ang lugar para isilbi ang cease and desist order. Halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa operasyon sa Iligan City. Aresado ang 2 sinasabing middleman ng isa umanong big-time drug dealer sa bansa. Ayon sa PDEA, mahigit 1 buwang tinitiktikan ang 2. Sila ang pinakahuling naging katransaksyon
na allegedly inutosan ng Big Boss galing sa Maynila na mag-deliver ng droga. Actually, ang operation sana nito ay from here at dinala sila sa Marawi City. At doon ang transaction. Nagbago na naman nung mga habang nagkakaroon ng negotiation at transaction at dinala sila sa Iligan. Dagdag ng PIDEA, posibleng mula sa labas ng bansa ang mga droga lalo't isang Chinese national ang itinuturong big boss sa mga suspect na hindi muna pinangalanan ng mga otoridad. Mula rin daw sa Metro Manila ang mga droga at ibinyahe papuntang Northern Mindanao. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. You better fucking not. I swear to God, I'll shoot you right in the face. Okay, I'm sorry. Drop the off the Tatlong beses pinagbabaril ng pulis ang isang babae sa loob ng kanyang bahay sa Illinois sa Amerika. Tumama ang isang bala sa mukha ng babae at namatay siya kalaunan sa ospital. Batay sa court documents, rumisponde ang mga pulis sa bahay ng babae dahil sa inireport niyang may taong nakapasok sa kanyang bahay. Sinuyod nila ang bahay pero wala silang nakita. Doon na nagsimulang mag-init ang kanilang pakikipag-usap sa babae. Sinibak sa trabaho ang nagpaputok na pulis. Arestado siya at sinampahan ng kaso. Wala siyang pahayag pero naghain na siya ng not guilty plea sa korte. Kaugnay sa pagban ng Pangulo sa mga pogo, makakausap natin sa Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapanginig. Opo, nagulat po ba kayo sa ginawang anunsyo ng Pangulo nung kanyang SONA bagamat sunod-sunod na yung mga panawagang iban yung pogo? Nagulat ako dahil ini-expect ko na doon sa may peace and order portion niya sasabihin. Pero ginawa ng ating Pangulo na grand finale yan na mas maganda yung impact. Mm-hmm. At ako nagpapasalamat ako sa kanya dahil binigyan niya ng malinaw na mensahe ang bansa na ang pogo ay bawal na at hindi na papayagang mag-operate sa ating bansa. Gaano kaya kalaki yung sinagawa niyong hearing dito sa desisyon ng Pangulo na iban na ang pogo sa buong bansa? Actually, Rafi, matagal nang rin-recommenda ng mga senador na i-ban na yung pogo as early as 2022 nung lumalabas na dahan-dahan yung mga krimen at dumadami na yung issues ng human trafficking. Nagrekomenda na ang Senado na i-ban na ang pogo sa ating bansa. Pero nagtuloy-tuloy pa yung kanyang operation at dito natin nakita na mas malalim pa pala yung kanilang ginagawang criminal activities. Dito natin nakita yung human trafficking, yung torture, ngayon money laundering lumalabas na napakalaking aktibidad rin ng mga pogo hubs. Bagamat ban na, marami pa po kaya tayo madidiskubre patungkol dito sa pogo at paano na po yung mga Filipino workers naman at the end of the year, dapat mawala na lahat ng pogo, matutulungan po ba silang lahat? Rafi, hindi namin pababayaan yung mga nagtatrabaho sa pogo, yung mga kababayan natin. Merong around mga 20,000 na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa pogo. Ito ay sisiguraduhin natin makakakuha sila ng ibang trabaho o makakuha sila ng kabuhayan. Ang Department of Labor ay malaki yung pondo nila sa cash for work at sa temporary employment. At sisiguraduhin namin na makakakuha sila ng tulong galing sa Department of Labor. Meron na ho ba kayong binabalak na batas para masigurong yung mga ganitong pag-usbong ng pogo, anything negative, hindi na maulit dito po sa Pilipinas? Actually, Rafi, itong pogo ay nagbukas rin sa isa pang criminal activity na nakita natin. Ito yung mga peking birth certificate. At ito yung isa sa mga proposals ng committee na higpitan at ireforma ang birth certificate process sa ating bansa. Nakita rin natin dito sa issue ng Bamban Pogo Hub na hindi lang pogo ang may criminal activity, kung hindi pati mga lingkod bayan natin ay nasasangkot sa mga ganitong illegal na gawain tulad ng peking birth certificate. At nakita natin dahil nga meron tayong late registration process, inabuso naman to ng mga dayuhan. At ito yung
isa sa mga legislative proposals namin na higpitan ang birth certificate process natin. Mapunta naman po tayo sa investigasyon kay Mayor Alice Go. Ano pong posibleng implikasyon ng utos ng Pangulo sa investigasyon po ninyo laban dito kay Mayor? Pasisiguraduhin namin na maaresto siya at makukulong siya. Halos isang linggo na siya nagtatago sa Senado at ito ay labag sa batas natin at labag sa proseso natin at magwawalang respeto rin sa Senado at sa institusyon. At hindi kami titigil hanggat siya ay mahuli at makulong at sisiguraduhin rin namin yung mga enforcement agents natin ay sampahan na siya ng kaso dahil talagang hindi niya binibigyan ng respeto ang ating proseso at ang ating batas. Very quickly lamang po, meron pa ho kayo mas mataas na opisyal ng gobyerno na pwedeng tamaan dito sa Pogo issue ngayon at nag-utos na ng ban ng Pangulo? May mga naririnig kami mga pangalan, may mga briefing doon sa executive session briefing lumabas na ang galamay nitong mga Pogo ay lumalawak na at marami na rin silang nakakausap ng mga politiko, enforcement agencies. Nasabi rin natin to nung mga huling interview. At yan naman ang aming titignan rin. No? Pero ganun pa man, dahil banned na yung Pogo, tingin ko itong mga ganitong aktibidad ay dahan-dahan na rin mawawala. Pero gusto rin namin, gusto rin namin malaman kung sino ba yung mga taong nasa likod nitong mga Pogo Hub. Sila man ay dauyuhan o lokal, ituloy ang aming investigasyon hanggat malaman namin yung mga personalidad sa likod nitong mga Pogo. Siyempre, kahit wala ng Pogo, dapat may accountability pa rin. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si Senator Sherwin Gatchalian. Latest na ngayong Tuesday, mga mare at pare, more snippet ang inilabas para sa Cinemalaya 2024 entry ng GMA Pictures na Balota. Hoy, baklang garapat! Anong ginagawa mo dyan? Rocket lang, tuwag mo ako anuhin. Sa 30-second trailer, kita ang bardagula ng karakter ni na Sasa Girl at Esnir as endorsers ng magkalabang political candidate. Sunod naman si Teacher Emmy, played by Kapuso primetime queen Maren Rivera, na bit-bit ang isang ballot box. Parang dumaan siya sa butas ng karayo, maprotektahan lang ang boto ng sambayanan. Mapapanood ang Balota pati na ang Lost sa Bongeros at Alipato at Muog sa mga piling sinihan sa August 2 hanggang 11. Sa August 7 naman, may gala screening sa Cinemalaya ang restored at remastered version ng award-winning 1998 film ng GMA Pictures na Jose Rizal. Obra yan ng namayapang direktor na si Marilu Diaz-Abaya sa panulat ni June Lana, Peter Ong Lim at National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee. Another cast member reveal naman para sa 2024 Metro Manila Film Festival entry ng GMA Pictures na Green Bones. Makakasama ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Sofia Pablo, si Black Rider star Ruru Madrid. Kabilang ang Green Bones sa first 5 official entries para sa Golden Edition ng MMFF. Sinalubong ng putik ang mga nagbrigada eskwela sa Raha Muda National High School sa Pikit, Cotabato. Napuno po ng putik ang paaralan matapos ang malawakang pagbaha sa probinsya nito pong mga nakaraang araw. Nasira ang ilang gamit tulad ng mga computer, printer at iba pa. Nabasa rin po ang mga libro at module ng mga estudyante. Umaasa ang mga guro at magulang na maging handa at maayos na ang paaralan para sa pagbabalik ng klase sa susunod na linggo. Nakatakda na rin pong tumulong sa paglilinis ang lokal na pamahalaan. Screenshot ito ng video na ipinalabas sa pagtitipon sa Amerika ng Hakbang ng Maisuk, isang grupong kumokontra sa charter change at nagsusulong daw ng transparency at accountability sa gobyerno. Sa naturang video, may lalaking may hawak na maliit na lalagyan na ang nilalaman na puting tila pulbos na kinuha nito at nilagay sa ilong. Walang binabanggit sa kung sino ang nasa video pero may sigaw ang mga nanonood. Naroon sa pagtitipon si Noy Duterte presidential spokesperson na si Harry Roque na isa sa mga nagpost ng naturang video online. Ang video kumalat agad sa social media at nakarating na sa atensyon ng mga opisyal ng Administrasyong Marcos na mabilis na binatiko sa mga nasa likod nito. Malicious. Koreano yun, hindi Pilipino. What do you mean, sir? Is that fake? Nakita mo naman. Okay.
And what's the purpose? Bakit kaya ngayon pa nila nilabas? Si DILG Secretary Benher Abalos nagpakita rin ng screenshot ng video at kinumpara sa larawan ni Pangulong Marcos. Hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Tignan niyong maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inatasan niya agad ang PNP na imbestigahan ang video. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Ngayon pa lang, sabi ng Department of Information and Communications Technology, obviously, no, it's a fake video na sinicirculate sa mga online platforms. Sir, will you be asking these platforms to take down the video? Yes, actually, many of them have already responded. Fabricated yung content. Hindi nga synchronize yung video eh. Masyadong magaspang ang pagkagawa ng overlay ng content. Tanong naman ng mga opisyal ng gabinete, bakit sa Amerika ito ipinalabas? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Sabi rin ng Defense Department, bahagi ang video ng isang plano. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Yan din ang tingin ng anak ng Pangulo pero ayaw niya raw itong patulan. I don't think it's even worth dignifying. All I'm gonna say at that is it's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng hakbang ng maisug sa pagpapalabas ng video sa mga pagtitipon ng grupo sa Vancouver, Canada at Los Angeles sa Amerika. Desisyon daw ito ng mga volunteer ng maisug doon. Dano Tingkong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasagip ang isang lalaking nalunod sa dagat na sakop ng Corimao, Ilocos Norte. Ayon sa PNP, nakainom ng alak ang biktima ng maligo sa dagat sa gitna ng picnic kasama ang kanyang pamilya. Maya-maya pa nakita na lamang daw siyang walang malay. Sinagip siya ng otoridad at nilapatan ng first aid. Itinakbo siya sa ospital at ngayon maayos na ang kalagayan. Ilang tindero ang nabiktima ng pekeng pera sa Bacolod City. Ayon sa isa sa mga biktima sa Libertad Public Market, hindi niya napansin na peke ang 500 peso bill na ibinayad sa kanya at nasuklian pa niya ang bumili. May isa pang vendor na nakuha na naman ng nasa 2,000 pisong halaga ng isda gamit ang mga pekeng pera. Paniwala nila, hindi lang iisa ang gumagawa ng ganitong modus. Niimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Isa sa mga masarap na pampagisig yung amoy ng mainit na pandesal o tinapay. Naman, may ganyang pakulo po sa Paris, France gamit ang maliliit na papel. Ang mga sikat na tinapay at pastries doon, pwede rin ma-experience kahit sa amoy lang. Ayan, presenting ang Bakery Scented Stamps. Kapag kinuskos ang stamp, may malalanghap na manamis-namis na vanilla scents. Sabi naman ng iba, amoy chocolate croissant daw. Wow. Inilabas sa mga selyo kasabay ng pista ng picture ng mga baker at pastry chef nitong Mayo. Inaasahang papatok yan as souvenirs lalo na sa papalapit na Olympics. A little touch of Paris bilang pasalubong. Wow! Wow! Punta na tayo sa Paris, France. Yes. Ayan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.